Pinahihigpitan ni Senator Risa Ontiveros ang proseso ng asylum application laban sa mga sindikato mula China na sinasamantala umano ang maluwag na proseso sa Pilipinas. Marami anya sa mga asylum applicant mula China ang nabibigyang proteksyon kahit sangkot ang mga ito sa iligal na aktibidad gaya ng underground pogo operations. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Nanawagan si Senador Risa Ontiveros sa pamahalaan na protektahan ang asylum process ng bansa laban sa pang-aabuso ng mga sindikato mula sa China. Ito ay kasunod ng kanyang inilahad sa kanyang privilege speech kagabi na modus ng mga kriminal mula sa China na nagkakanlong sa Pilipinas gamit ang asylum process. Ilang mga sangkot sa mga krimen sa China nagtatago sa Pilipinas at dito'y pinagpapatuloy ang kanilang mga criminal activities ang hindi ma-report dahil sa application nila ng asylum. Aminado si Ontiveros na ang Pilipinas ay nagbibigay ng asylum at kinukupkup ang mga biktima ng pagmamalupit sa kanilang bansa. Gaya ng ginawa ng Pilipinas na pagkupkup noon sa mga Hudyo noong Holocaust, Vietnamese boat people, mga Hindu noong panahon ng partition, Syrian, Palestinian at mga Rohingya refugees. Ngunit kakaiba sa mga Chinese national dahil ang mga aplikante ay pawang sangkot sa mga illegal activities gaya ng nahuli nitong December 3 na si Lin Xiangjian na nagpapatakbo ng mga underground pogo operation sa bansa. Wala pang 24 oras ay nakakuha na ng protection dahil nag-apply ng asylum. Ang kanyang kaso ay kalintulad ng mga naunang iba pang naaresto na nasa Interpol Red Notice List o wanted sa China dahil sa iba't ibang krimen. Ito ang ginawang dahilan kung bakit hindi na proseso ang kanyang deportation. Isang araw lang, Mr. President. Isang araw. Nagpanggap siyang nangangailangan ng pagkupkop ng Pilipinas at kaya tinuring umano na biktima ng political persecution sa China. I have further evidence to prove that this is not an isolated loophole. This is an insidious pattern, a modus, a deliberate exploitation of our asylum system. Duda si Ontiveros na kaso lamang ng kapabayaan ang nangyari kundi ito ay isang kaso na naman ng katiwalian. Dapat imbestigahan ito ng Senado upang matukoy kung anong ahensya ng gobyerno o kaya ay sino ang mga nagpabaya. Kapabayaan ba o katiwalian? Why am I more inclined to believe that something fishy is happening? Well, Mr. President, nung ako po'y nagtanong sa DOJ budget hearing, ang sabi sa akin ay 1 year hanggang 2 years ang average time ng pag-process ng refugee application. Pero itong mga ito, halos 2 months lang. Si Mr. Yin, 1 month lang. Ang nakakakaba pa, most of these bad actors are still in the Philippines, free to continue criminal activities while enjoying the mantle of protection of our refugee system. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.